ang mahiwagang pag-ibig sa ilalim ng balete. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story. Salamat! Sa isang liblib na baryo sa probinsya, kung saan ang gabi ay tila mas madilim at ang hangin ay may dalang kakaibaang lamig, may isang punong balete na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, huwag na huwag lalapit doon kapag sumapit ang dilim, dahil ang punong iyon ay hindi lamang basta puno, kundi tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit may isang dalagang hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Siya si Lyra, isang simpleng babae, masipag, mabait, at sanay sa tahimik na buhay sa baryo. Para sa kanya, ang mga kwento ng kababalaghan ay gawa lamang ng takot at imahinasyon. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay pauwi mula sa bukid, napansin niyang tila may nakatayo sa ilalim ng balete. Isang lalaki, matangkad, tahimik, at nakatingin lamang sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang kanyang maputlang balat at malamlam na mga mata. Sa halip na matakot, napahinto si Lyra. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting may halong lungkot. "Ako si Ivo." Simula noon, gabi-gabi na silang nagkikita sa ilalim ng balete. Tahimik si Ivo, ngunit kapag nagsalita, parang may lalim ang bawat salita. Para bang marami siyang kwento, ngunit hindi niya kayang ibahagi lahat. Hindi nagtagal, nasanay si Lyra sa presensya niya, at unti-unti, nahulog ang kanyang loob. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya ang mga kakaibang bagay. Hindi kailanman nakita si Ivo sa araw. Hindi siya pumapasok sa baryo. At tila walang ibang nakakakita sa kanya, kundi si Lyra. Isang gabi, hindi na napigilan ni Lyra ang kanyang sarili. "Ivo, sino ka ba talaga?" Tahimik ang lalaki. Tumingin siya sa punong balete, parang may kinakausap na hindi nakikita. "Kung sasabihin ko, baka matakot ka." "Hindi," sagot ni Lyra. "Hindi kita iiwan." Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may binubulong. Dahan-dahang tumingin si Ivo sa kanya. "Hindi ako tao, Lyra." Napatigil siya. "Ako ay isinumpa." Matagal na panahon na ang nakalipas. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging mas madilim at ang kanyang presensya ay naging mabigat. Bawat ilang taon, kailangan kong kumuha ng buhay para manatili sa mundong ito. Napaatras si Lyra, ngunit hindi siya tumakbo. "Pero, bakit mo sinasabi sa akin?" Dahan-dahang lumapit si Ivo. "Dahil sa unang pagkakataon, ayokong gawin iyon." Sa kabila ng katotohanan, pinili ni Lyra na manatili. Pinili niyang mahalin ang lalaking hindi dapat mahalin. Gabi-gabi silang nagkikita, kahit alam nilang may hangganan ang lahat. Hanggang sa dumating ang gabi na kinatatakutan ni Ivo. Ang gabi kung kailan kailangan niyang kumuha ng buhay. "Lumayo ka sa akin, Lyra," sabi niya. Pilit pinipigilan ang sarili, ngunit hindi siya umalis. "Kung kailangan mong kumuha ng buhay, kunin mo na lang sa akin." Nabigla si Ivo. "Hindi, hindi ko kaya. Mahal kita." Tahimik ang paligid. Ang buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ivo ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang tunay na pagmamahal. Sa halip na saktan si Lyra, niyakap niya ito ng mahigpit. "At ako, pipiliin kong mawala kaysa saktan ka." Unti-unting naglaho ang kanyang anyo, parang usok na tinatangay ng hangin. "Ikaw ang una at huli kong minahal." At tuluyan na siyang naglaho. Kinabukasan, natagpuan si Lyra sa ilalim ng balete. Nag-iisa, tahimik, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot na hindi kailanman mawawala. Mula noon, wala nang nakitang lalaki sa ilalim ng balete. Ngunit ayon sa mga nakakarinig,
tuwing gabi. Kapag tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan, may isang mahinang bulong mula sa hangin, lira, at isang dalagang sumasagot sa katahimikan dahil minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa habang buhay, kundi sa lalim ng sakripisyo.